si Dr. Tony Liachon. Doc, thank you so much sa iyong time at napapayag po kayo na kayo ay makapadayam namin dito. Nag-aabang po ang ating mga kababayan ang mensahe niyo po sa kanila. Magandang gabi sa iyo dyan sa United States at magandang araw po. Magandang araw, magandang gabi sa lahat ng Pilipinong nakikinig po kay Madam Mahardika. Ginagalang ko po ang inyong opinion at maraming salamat po at makakapag-inform tayo sa publiko kung anong nangyayari po sa ating bansa. Yes, Doc. Sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, tama po ba, based sa aking nakaalap dito, kayo po ay naglingkod nung panahon ni President Noynoy Aquino from 2010 to 2015 bilang board member sa Department of Health? Tama po ba? Or ang una po niyan ay serve for presidents. Una muna kay GMA. okay. Sumulat po ako ng isang executive order na ilagay ang preventive health sa curriculum ng DepEd. Pagkatapos noon, namatay yung sister ko in 2010. Sabi ko, gusto ko mag-work sa government as a 1 peso consultant. During the time of President Aquino, kay Secretary Ona. And then pinasa po namin yung sin tax law na nagtataas ng sigarilyo, alak at sa presyo, at ang perang gugugulit, makukuha, ibibigay sa PhilHealth para magkaroon tayo ng universal healthcare na walang babayaran ng Pilipino. In 2016, inappoint po ako ni President Aquino as a independent director representing the Monetary Board. I'm in charge of risk management and audit, na pinagpatuloy po ni President Duterte until my last day on the signing of the Universal Healthcare Law on February 19, 2019. Noong 2020, isang linggo pagkatapos ng lockdown ng pandemic, tinawag po ako sa Malacanang from the Office of the President at napanood niya yung vlog ko. Ginawa niya po akong National Task Force advisor. Kasama ho sina Secretary Erbosa, Secretary Galvez. Pero nag-resign ako after 4 months because of the difference in opinion with some of the members of the cabinet. But sa ngayon, I work as an independent health reform advocate. Ibig sabihin, ang opinion ko ay akin lang kasi ang nakikita ko kasi sa mga meeting, Mahardika, maraming mga meeting, board meeting, matagal po ang bayan po natin gusto kagad ng information at nire-research muna natin bago ho tayo magpalabas ng datos. So basically, yun po ang aking background at ang ambition ko is to have a better healthcare para sa Pilipino at ikarangal natin ng ating sarili na malusog, matalino para sa better economy ng bansa. Yes, Doc. And sa panahon ngayon ni Marcos Jr., last year ay inappoint po kayo as special advisor for non-communicable disease. At hindi po kayo nagtagal dahil I believe 1 month lang po kayo nagstay? 1 month po. Kasi po ang nangyari noon, inimbitahan ako ni Secretary Erbosa na maging non-communicable disease advisor responsible for heart attack, cancer, any lifestyle diseases. Kaya lang ho sa Kongreso, siya po ay tinanong ng isang dating Secretary of Health, ba't daw ako gagawing advisor hindi naman ako expert. So, since hindi siya nako-confirm, sinabi niya, ibabalik ko siya sa consultant without informing me. So, pinuntahan ko naman siya. Ang sabi niya, Tony, kaya ako ginawa yun kasi baka hindi ako ma-confirm alam mo. So, after that, nung pag-uwi ko sa bahay, sabi sa akin ng pamilya ko, why will you serve under a spineless or a person without a backbone? Ilalaglag ka niyan eventually. So, nag-resign ako kasi sabi ko, I can serve naman the country in a different way. At yung betrayal na yon, hindi ko nagugustuhan yon kasi
kinuha niya ako, di dapat ipagtanggol niya ako kasi nakasama niya ako for many years since 2012. And nagtrabaho kami sa UP, sa DOH, naging advisor kami ng gobyerno. So how can I be not an expert in the first place? Yun ang point. Modesty aside, yun po ang ibig ko sabihin. Yes, Doc, kasi actually napanood ko yung interview niyong yun, ano? At talagang I think ang isa doon o ang nagsabi talaga na hindi kayo expert itong si Congresswoman Garin na up to this day ay talagang para may galit yata sa inyo itong congresswoman na ito. Parang ayaw po Opo. kayong tigilan. Ang istorya kasi nito, nung 2016, ay kinuha ako ni Senator Gordon as an expert witness. For transparency's sake, I used to work in the corporate world sa Unilever at saka sa Pfizer. Medical director ho ako, nakapaglingkod din sa New York at other areas. And in 2010, nung namatay ang kapatid ko, ako po'y nag-resign at sabi ko, um, masyado akong busy sa work ko. Nakakalimutan ko yung members of the family na nagkakasakit na. And then, nung tinawag ako noon, ang storya niyan, doon na sa Sandigan Bayan na yan at sa RTC, yung Dengbak siya, prematurely, nilabas nila yung produkto na hindi pa ready at may safety issues. At akalain mo, pag December yon nilabas nila yung Certificate of Product Registration. Pagkatapos nung nilabas nila, nakuha kaagad nila yung supply at in-inject to almost 1 million Filipinos at ang daming namatay. Yeah. So, ako ay kinuhang expert o resource person kasama sina Dr. Antonio Dans from UP, Dr. Inday Dans, Dr. Lansang. At napatunayan doon na meron talagang probable cause. So, pumunta yan sa DOJ at nakafile na nga sa Ombudsman, Sandigan Bayan at sa RTC. Kaya galit na galit po siya sa akin. Ako naman hindi naman ako galit sa kanya. Ang sa akin lang, ano yung katotohanan? So kung may galit siya sa akin, ako'y wala akong galit. Naubos na po at hindi ko po siya pinapansin. Yeah, kumbaga bilang isang doktor na nanumpa na ang inyong pagtatrabaho bilang isang doktor ay gampanan ang inyong propesyon para sa health o kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya naman nakaka-admire po ang mga katulad ninyo na matapang na hanggang ngayon ay pilit na pinagtatanggol ang kapakanan ng Pilipino. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan na mga miyembro, whether indirect or direct members ng PhilHealth. Ang karamihan po kasi yung mga nagme-message sa akin, hindi talaga nila alam, Doc, kung ano yung kanilang karapatan bilang isang PhilHealth member. Para po na ma-educate natin ang ating manonood, pag ikaw po ba ay PhilHealth member, o bilang isang Pilipino, kasi yun po ay lahat, di ba, based on that batas na ipinasa na bawat mamamayang Pilipino na mahirap ay miyembro ng PhilHealth. Ano po ba dapat ang malaman ng mga Pilipino na karapatan niya bilang isang miyembro ng PhilHealth? Okay, napakagandang tanong. Binalangkas po yung batas na yan in 2005 at ang isa sa gumawa niyan ay si Senator Edgardo Angara, Senator Freddie Webb during the time. So, matagal-tagal na po yan. At ang ambition niyan ay pagka ikaw ay na-confine, mabawasan po yung inyong babayaran or out-of-pocket expenditure. So, kunyari na-confine ka, let's say for heart attack, ang bill may 1 million, ano ho ba yung case rate? Ang case rate po, ang ibig sabihin yan, yung po yung exemption or yung malalagak na deduction sa inyo, depende ho sa magnitude ng sakit ninyo. So, ginawa po ang PhilHealth para maibsan po kayo ng inyong gastos. Ang out-of-pocket expenses natin is almost 50%. Kunyari, 1,500,000 ang babayaran mo. So, malaki po yon kasi ang Thailand ay 9% lang ang binabayaran nila. Sa UK, walang binabayaran. Taiwan, walang binabayaran.
tayo ang pangatlo sa pinakamataas na binabayaran pag tayo nako-confine. So, ang PhilHealth in 2012, 60% nun ang out-of-pocket expenses. So, para malagyan ng pondo yan, naisip namin ni na Secretary Ona na at ang civil society na itaas ang presyo ng sigarilyo at alak kasi sila ang nagdudulot ng sakit para sa ganun, ma-confine sila, may ibabayad tayo. Pero ang pinanggagalingan ho ng pondo ng Universal Healthcare or PhilHealth ay sa itong bagay na ito, Maharlika. Ang una, direct contributors. Ang ibig sabihin ho nun, bawat empleyado, kayo po ay mandatory, nakakaltasan sa inyong payslip monthly. At sa ngayon, umaabot na sa 6,000 pesos. Tapos yung indirect contributors, ang tawag doon, ay yung mga taong not gainfully employed. Sila po ay senior citizen, number 1. Number 2, kayo po'y mahirap, ayon sa listahan ng DSWD. Number 3, kayo po ay disabled or PWD. So ang tawag sa inyo ay indirect contributors. Kaya nung bago tayo pumunta doon sa iskandalo na binigyan ng zero subsidy, ang mangyayari kasi noon, hindi nagbigay ang government ng kanyang counterpart. So ang private sector ngayon, yung mga empleyado, manggagawang Pilipino, tayo po ang mag-shoulder ng expenses na yan para ho dun sa tinatawag dating sustainable health insurance. Ngayon, saan pa tayo kumukuha ng pera? Kasi ang universal healthcare, 3 pong bagay yan. 1, healthcare workers. Okay, sinusweldohan din dapat natin ng healthcare workers. Number 1 tayong exporter ng nurses at doktor sa buong mundo. Naglalayasan ng ating mga doktor dahil mababa ang bayad natin sa kanila. Pangalawa, PhilHealth. So inayos natin ang funding mechanism. At ang pangatlo, na pinangako ni President Bongbong Marcos, magtatayo daw siya ng hospital sa una niyang zona. Pero hanggang ngayon, panaginip pa rin. So dapat 3 component yan, healthcare worker, funding agency, and then infrastructure. Ngayon, saan pa nanggagaling yung budget? Direct contributors, indirect. Nanggagaling yan sa Kongreso. Kaya nung every year, dapat nagbibigay ang government ng budget at hindi mo isisiro. Kasi ang ambition mo, sa loob ng 10 taon, nung pinirmahan ni President Duterte from 2019 hanggang dapat 2029, ang babayaran na lang ng Pilipino ay 10% na lang pag siya ino-hospital. So naka5 taon na. Sa ngayon, ang gastos natin ay almost 45% to 50%. So hindi natutupad yun. Ngayon, bibigyan mo siya ng zero budget, lalo mong binabawasan yun at paano mo ma-achieve ang universal healthcare. So yan ay labag, Maharlika, sa batas, universal healthcare, kasi dapat maglaan ka ng pera para doon. Pangatlo, violation niya ng sin tax law kasi automatic dapat magbigay sila ng pera. 80% of the revenues from the BIR collected from tobacco, alcohol, and soda should go to PhilHealth. So saan pupunta yun? Kaya ang nangyari ngayon, kung nabasa nyo na, napagkamalan nila na malaki daw ang reserve funds nila. Reserve funds. Napagkamalan nila na surplus plans yun. Ang ahensya ng PhilHealth or any pre-need agency, kailangan po ng reserve funds at least 2 taon para for contingency measures, para pag nag-expand ka ng budget, ng benefits, doon mo kukunin. At kung may sobra man, hindi mo siya pwedeng ilipat. Kaya nag-file sa Supreme Court ang maraming tao, Justice Antonio Carpio, Morales, at na TRO, kasi nilipat ni Secretary Recto, inutusan niya sina Leadership Board, pangunguna ni President Ledesma, na ilipat ang 90 billion sa infrastructure or DPWH, technical malversation yon. So, nabawasan pa lalo ang nangyari. Tapos hindi ka magbibigay ng budget sa ngayon. So they violated 3 things. 1,
So it is illegal. Number two, they violated universal healthcare law. They violated the sin tax law. And of course, another violation is that the General Appropriation Act cannot actually change the law kasi Republic Act na yan. So ang any budget proposal, hindi mo pwedeng sirain ang Republic Act. So aside from illegal, unconstitutional, immoral siya. Kasi paano mo matitiis ang mga Pilipino na naghihikahos ngayon kung hindi mo bibigyan ng budget? Kung Maharlika, ang problema, sabi na, kasalanan ng PhilHealth yan, hindi nila ginagastos na nakaimbak, sabi ng Senator Greenpo. Ang tanong, bakit ang pinaparusahan ng Senate and Congress ang mga tao for the ineffective leadership and mismanagement of PhilHealth officials? Di dapat ang ginawa ng Senate and Congress is to fire them since they're ineffective and inefficient and they're riddled right now with alleged corruption and mismanagement. So these are the things na gusto ko ipaunawa sa taong bayan. So eventually niyan, Maharlika, mauubos yung reserve funds na yan at baka ang mangyari, dalawa ang posibilidad. Magtampo na ang mga manggagawang Pilipino at hindi magbayad ng premium. Malulugi yan. Pangalawa, kakargahin natin yan. May posibilidad na mag-increase ang premium ng PhilHealth. In-increasean na nga nila noong Enero from 4 to 5%. So mangyari niyan kung walang government counterpart at hindi ibibigay ni BBM. Kasi buti na lang lumabas kahapon at nakarating sa palasyo according to some sources, our open letter. Kasi pagkalabas natin ng letter, dinefend ni President Bongbong Marcos why zero subsidy. And then suddenly yesterday, through the Office of Executive Secretary, pinag-aaralan daw ng Pangulo at hindi sa Friday na ilalabas ang pagpirma at pinatawag daw mga cabinet secretaries para ilaban ito. So, napakinggan at maaring i-recast yung budget na yan at panalangin natin ibalik yung budget para sa health. Yung DepEd, binawasan na ng 12 bilyon. Kawawa naman. Ang CHED, binawasan ng 30 billion, yung sa education. At ang DPWH na hindi humihingi ng pondo, humingi lang ng 800 billion, in-increase nila ng 300 billion. So 1.1 na kagad ang pera ng DPWH. Akalain mo yun. At dagdagdag sila ng 26 billion AKAP. Ito daw yung ayuda na sa kulang ang kita. AKAP. 21 billion sa Kongreso at 5 billion sa Senador. So doon pupunta ngayon. So ang mangyayari, ang mga pasyente pupunta ngayon sa mga mayor, kongresista at doon ka magmamalimos ng pera rather than sa PhilHealth ka makikipag-usap, magbabayad na lang PhilHealth to the hospital. Kaya masalimuot ang to kasi nagkalat ngayon ng ayuda, AKAP, tupad at naging patronized politics na at namamalimos ngayon tayong lahat ngayon.